Okay, magandang araw mga kaibigan. Kain po tayo ng dragon fruit. Okay. Pag-usapan natin ngayon yung may natanggap akong message nung isang araw. Pagtingin ko sa nagpadala, nako, Judge Marcos Loyalist Judge. Naging kaibigan ko ito last year nung kampanyahan pa. Matagal kaming walang communication. Ito po yung message niya. Nung kasagsagan pa ng kampanya, madalas kaming mag-communicate. Message, ganun. Kaya lang, after nang nanalo ng manok natin, nung nabudol-budol tayo, wala nang communication. So, nung isang araw, biglang nag-flash sa aking ko na Marcos Loyalist Judge. Medyo kinabahan ako. Ayaw kong basahin yung message niya kasi aywan ko kung bakit ang unang pumasok sa isip ko, dahil Marcos Loyalist siya, ako binabatikos ko na si PBBM, ang naisip ko kagad, baka galit siya sa akin at winawarningan niya ako na kakasuhan na, sampan na ako ng kaso, libel ba yan o ano? Yes, talagang medyo nanginig ako. Kaya, hindi ko binasa. Iginanon ko lang. Gusto ko nang i-delete. Kaya lang, parang, wala lang. Nakiramdam ako kasi, isa sa ayaw ko yung may kaso-kaso. Kasi nung nasa serbisyo pa ako, in the performance of my duties, ilang beses akong nakasuhan. Nakasuhan ako sa korte, RTC hanggang Court of Appeals. Yung mga nahuli namin ng mga illegal loggers, nasirang kahoy nila, na-impound ng sakyanan, nasira. Nako, yung galit nila, ako ang kinasuhan. So, sa awa ng Diyos, nalusutan ko yung mga kaso na yun. Yan, nakasuhan din ako sa ombudsman. Nakasuhan ako sa, napailan ako ng kaso sa Commission on Human Rights. Puro sa job related in the performance of my duties. Okay. So, yung isang commander ko, sabi niya, Johnny, pag nakakasuhan ka, it means you are doing your job. Sabi niya, ganun pa sir. Sige, don't worry. Tulungan ka namin. So, tinulungan naman ako ng Philippine Army, kaya nalusutan ko lahat ng mga kaso. But, habang may kaso ako, nai-stress ako, kaisip kung anong kahinatnan yung kaso. But then, ayun, naka-retire na maayos, okay na. Ngayon na-retired na ako. Gusto ko nang mag-enjoy sa buhay. Itong pag-vlogging journey natin, yun ang parang Jason sa, diba, biglang nilabasan ng kaso at nakulong ng ilang araw. Yun po ang iniiwasan ko. Although nag-iingat naman, kailan baka may mga hindi ko mabantayan na mga salita ko na libelous. Kaya sa totoo lang, talagang natakot ako, judge na Marcos Loyalist. But later on, naisip ko, ito palang judge na ito, hindi siya original Marcos Loyalist. Kasi ang kwento niya, dating dilawan. Okay, galit siya sa mga Marcos nung una. Kaya lang nung marami ng mga videos na lumabas sa social media, TikTok, YouTube, Facebook, unti-unting naliwanagan siya tungkol sa totoong Ferdinand Marcos Sr. Kaya nabago ang tingin niya kay President Marcos Sr. Yun na. Naging loyalist na siya at sinuportahan niya ang kandidasi ng Marcos Sr. So, nang maisip ko yun, hindi naman pala siya original Marcos Loyalist.
So, may pag-asa ako nito. Binasa ko na yung message. Okay? So, hindi ko na lang banggitin yung pangalan ha. Good morning, General Macanas. I just would like to comment that the concurrent resolution of the Senate and adopted by the House that certification is enough to liquidate an extraordinary expense is void. Kinapital letter niya yung void. V-O-I-D. Because it go against the provision of the Constitution to the people's right to information. Nako, tumawa ako sa aking loob-loob na hala. Yung kinakatakutan ko, ano pala, pabor sa ating kausa. Ito na yung kausa, yung panawagan ni Tatay Digong na magkaroon ng audit yung extraordinary expenses o yung confidential fund sa Congress. So, pabor sa atin ito. Kaya, nag-respond na lang ako. Salamat po. Nice to hear from you again. Okay. So, yan. So, tinignan ko ngayon, kasi una kong narinig kay Tatay Digong yung people's right to information. Ito na naman, judge na ito people's right, constitutional people's right to information. So, ni-research ko yung right to information, ano pala yan? Nasa Article 3, Section 7 of the Philippine Constitution. Ang nakasulat ito, the right of the people to information on matters of public concern shall be recognized. Oh, kaya pala ito ang basihan ni Tatay Digong. Alam niya, hindi ako abogado. Kaya nananawagan siya, military, police, farmers, special folks, magkaisa tayo, let's pressure COA to audit Congress. Why? Because the people, tayo po, karapatan natin ito because it is a matter of public concern. Why public concern? Kasi yung ginagastos nila, that's public money. So, it shall be recognized. So, tinignan ko pa yung meaning. Ang meaning ng right to information is, it gives us the right by law to access facts and data concerning the exercise of any public authority as well as on the use of any public fund. Very clear. Tayong mga tao, karapatan natin yun. Basta yung mga tao, they are exercising public authority, kagaya ng lower house. Public authority yan. They exercise. Public authority, gumagamit sila ng public funds. Di dapat malaman natin. So, very clear po. Salamat po itong judge na nag-text. Hindi ko na lang babanggitin ang pangalan nyo, Salamat po, judge, na void. Kasi, ang basihan kasi ng COA, na hindi na i-audit ng maigi ang Congress, dahil may concurrent resolution number 10, na nagsasabi na classified funds ang mga MOOE ng bawat congressman or senador, kaya certification lang na ginastos, pirmahan lang ng senador o congressman na ginastos niya yon sa kanyang trabaho, tapos na. Paano natin malaman kung totoong ginastos niya para sa bayan?
Kung certification lang, baka ginastos niya sa kanyang sarili. Baka bumili ng mansion, baka bumili ng sakyanan, o baka dineposit sa account. Di ba? So, it's really void. Yung dapat pawalang bisa na yang concurrent resolution number 10 na yan, na ang author, itong nagmamalinis, akala ko matino, ex-senator, senator noon, Pampilo Lacson. Ayaw niyang tumanggap ng pork barrel funds. So, maganda. Kasi pronto corruption ang pork barrel. Ito pala siya ng resolution, author siya ng resolution na huwag niyong pakialaman ang aming mga pundo dahil classified yan. Certification lang, tama na. Ayun, pumapayag naman ang COA. Kaya, sino ang kawawa? Tayo pong mga taong bayan kawawa. So, ngayon, wala na, hindi na ako takot kasi pabor pala sa ating kausa ang judge na ito. Salamat po, Tatay Digong. Suportahan natin si Tatay Digong sa kanyang panawagan ng audit. Mag-ingay po tayo hanggang malaman natin paano nila ginagastos ang kanilang MOOE. Sana ma-stop na yung sistema nila ng certification lang dahil panloloko yan sa taong bayan.